Waited more than an hour just to have our orders reach us lucky, even if they told us that the order will take 45 minutes. Also, too long for the waiting time. 1 star. Ayan ang isa sa 1-star review dito sa Prima Cantina. And according to Gemini, this is a modern Kapampangan restaurant. Na habang binabasa ko tong AI overview, ang unang napansin ko ay yung Lunch Express. Ang sabi, turo-turo style, service, at yung chef expertise na meron daw 27 years. At today, aalamin natin at testingin natin kung totoo ba yung mga 1-star review na to. Apparently, there had been a miscommunication among the staff comes the bill. The staff did not even bother to ask our mode of payment. Staff are also not attentive even though the restaurant was not full 1 star. At ang next 1-star review, the taste of the food is not worth the price. It's disappointing. Uy, medyo nakakakaba itong 1-star review na to. It's a bit pricey. Gaano ba ka-pricey yung menu dito para maging 1-star review? It's better if we just eat at other restaurants. Totoo kaya yung 1-star na sinabi ni Jin sa review na to? Pero meron din namang mga ilan na mga 5-star review. Prima Cantina is legit. Food looks good, tastes good pa. Staff are nice and helpful. For sure, I'll come back ulit. So doon pa lang meron ng kontra sa 1-star at 5-star review. Hindi daw nice yung mga staff dito. At sabi naman sa 5-star, napaka-nice ng mga staff nila dito. Servers were welcoming and the design of the open kitchen kept us entertained. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga nasa kitchen at para ma-entertain ka? I can't wait to come back. 5-star. Ito pa lang sa labas ay parang inaakit ka na talaga dahil sa mga picture na nakapaskel dito at pet friendly rin. Kaya naman, at ito ang quick review pagkapasok ko. Pagpasok ko pa lang dito sa restaurant na to, feeling at home talaga ako kasi growing up, napakahilig kong kumain sa mga karinderya. Yung setup nila dito, sobrang immaculate talaga nung vibes nila and mafe-feel mo talaga na kumakain ka sa probinsya. Pakiramdam ko nasa alfresco dining pa rin ako dahil meron silang mga halaman dito kung titignan mo ng malapitan, tsaka mo lang madedetermine na fake pala. Kahit na umuulan sa labas, hindi mo mararamdaman na umuulan. Siyempre, nasa loob ka nga eh. Ano nga ba? More than 45 minutes daw yung waiting time nila. Tingnan natin kung magkakaroon din ng miscommunication. At siyempre, ordering time. Isang lechon baka, grilled prawns, 2 pieces na chicken inasal, 4 pieces barbecue, plain rice, and 1 pitcher of homemade ice cream. Mukhang sobrang haba ng lista mo. At mukhang busted kagad tong review na to dahil napakaway pa nga natin si ate sa camera. 20 minutes at titignan natin kung ganun nga ba katagal. Habang inaantay natin yung pagkain, let's do a quick tour. The open kitchen. Ito yung sabi ni Eric Alingad na nakaka-entertain sa kanila habang nag-aantay ng pagkain. And as a pakialamero at usisero, tinignan ko kung ano ba yung niluluto nila chef at napakoy pa nga natin sa camera. At siya yung chef na meron daw 27 years of experience. Buti na lang may harang to. Parang dito pa lang natatakab na ako. Yeah, boy. Specialty nila dito ay yung tocino at parang beef ata yun. Ito hindi ko alam ano yung tawag dito. And as per our sources, puso pala ng saging yung niluluto na yun. Laki oh. Steak. Anong food to? Gano'ng katagal ginagawa yun? 72 hours. 72 hours para lang sa isang dish? Grabe. Ano palang name nyo? Sir Ton. Medyo kinabahan ako doon kasi akala ko ihampas sa akin yung pinggan na hawak niya eh. At kung kulang ka pa sa kinain mo o merong papasalubungan, meron din silang pasalubong order. Ito, hindi ko alam yung tawag pero mukha siyang mga biskuit na magandang iterno sa kape. Oh. Baka babayaran mo natin. Kopyang baboy. Ilang beses nung bata ako na nakaubos ako ng isang tub ng kopya. Ito yung merong powder sa loob. Kailangan mo ng tubig sa tabi kapag kinakain mo kasi mabubulunan ka talaga. Suka. Siyempre ang katabi ng suka, charong baboy. I-fast forward na lang natin dahil sobrang dami. Biskotso, prowas pa. Kopya kundol. Ang kundol na papakinggan pa lang kapag kinakain tayo, bahay kubo. Grabe yung vibes dito, talagang relaxing. Hopefully, ganun din yung food nila dito. And yung waiting time natin, di umabot sa 45 to 1 hour. Wala naman silang miscommunication dahil kompleto yung in-order namin. Ang kulang na lang ay yung lasa. Nung sinerve yung pagkain, hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Hindi mawawala. Ako, sakto kasi nagka-crave kami sa Filipino food. At unahin natin itong lechon baka. Isa pa? Damihan mo naman, wag mo akong titigil. First bite. Di lang nahagip ng camera, pero yung pag-slice ng karne, para ka nag-i-slice talaga ng bulak. Ayan ang ulit ng baka. Tama na ang daldal, titikman na natin.
Totoo yung sinabi sa atin kanina na 72 hours. para magawa nila tong lechon baka na to, napakalambot. Parang matutunaw talaga siya sa bibig. Kasi yung ibang luto ng baka, kapag ang inunguya mo, parang umunguya ka ng tsinelas eh. What? Napakabilis. Yung pag-slice. Ayan, no, kahit nga yung kutsara lang yung gamitin natin. Hindi ko pa natitignan yung ibang in-order natin, pero sa tingin ko, ito na yung babalik-balikan ko. Wala no, taas na ng standard ko for the food. Bakit ako eh. We'll see yung mga susunod na food. Kamusta? At nagulat lang din kami na may biglang lumapit sa amin. Ito lahat. Sa Pampanga pa siya yan. Kaya hanggang sa loob talaga, lasa-lasa yun. Yun yung ano namin, kaya slow roast talaga siya, para yung lambot. Kasi diba, sabi niya, pag tinagalan, mabigat. Pero dito, slow roast, para malambot. At nung bago na lang kami umalis, saka namin nalaman na siya pala yung isa sa owner ng restaurant na to. Okay. Okay lang. At lalo naming na-appreciate yung pagkain namin dito dahil ramdam namin talaga yung passion nila. Sa level 2 naman, Pork barbecue, siyempre kapag meron tayong barbecue, hindi mawawala yung suka. going into this dish, hindi ko alam kung anong i-expect ko dahil sobrang taas na naiset na bar ng lechon baka. Napakalambot. Parang halos lahat dito, di mo na kailangan kuyain eh. Konting huya mo lang. Nakadireksyon na siya sa chan. Next up, roasted chicken. Yung gusto kong niluluto palagi. Everyday chicken kami. At hindi lang basta joke yun. Parang lahat ng chicken sa chicken ay kinatatakutan na kami mag-asawa. Kulang na lang manghuli na kami sa bukid mismo. And yung chicken nila, top tier din. Wala na ako masabi, di na ako makapagsalita. Ultimo yung sausawan nila. Kaya ako napakahilig ko sa sausawan. Pinagsasama-sama niya lahat. Kasi Dish. ka suka, tapos may ketchup. At ito na yung final tier. Grilled alige prawns. Mabalatan na to. Ayun yung isa sa mga struggle pagka kumakain ka ng hipon. Kailangan mo talagang kamayan. Pero dito, no worries ka na kasi Isang sure. wala nang nasasayang na laman eh. Kasi pag ako nagbabalat na to, ang daming nasasayang. And dito, walang nasayang. Lahat napapunta sa tiyan namin. Water break. So, i-rate na natin ngayon. Again, sabay-sabay. 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 Kayo rin, i-rate din kayo. Sa lechon baka, 1, 2, 3, 5. 5. Alam, medyo delay ko. Sorry. Sa pork barbecue, 1, 2, 3, 4. 4. Lo. Sa chicken, 1, 2, 3, 4. 4. Ngayon mo yun. Connected talaga kami. Sa hipon, 1, 2, 3, 5. 4 out of 4, pareho kami ng rating. Pwedeng i-rate din natin yung suka. Yung suka, 1, 2, 3, 5. So far, mukhang tunay yung mga nasa 5-star review na binasa natin kanina na sobrang sarap ng mga pagkain nila dito at napakalaki yung serving nila dito. At pagkatapos nga namin kainin yun, at kakailanganin mo talaga mag-CR kung ganun karami yung in-order mo na pagkain. At ang pinakamahalaga doon, ito yung chef. And I must say, 5-star din yung CR nila dito sa Prima Cantina. Apparently, meron palang 2 options dito sa Prima Cantina. And according sa AI summary na binasa natin kanina, ito yung lunch express nila. Coincidentally, na last day na rin nila i-offer. Na sense kaya nila napupunta tayo dito at uubusin natin lahat ng nakahain. And kung ganun, magkakasama pala tayo, naging part ng history nila. Ako ba nag-prepare na to lahat? Chef, gawin naman kayo ulit. Parang isang tanong ko pa, hampasin ako ng mangkok. Ano sa tingin mo yung pinakamasarap dito sa ginawa niyo? Sir, yung sisig, sir. Tsaka po yung nilagang baka namin, sir. And kilayin. And according to my sources, available pa rin naman daw lahat ng mga putahing to. Kilayin po, sir. Kilawin Kapampangan po siya, sir. Yung, kung sa Tagalog po ang kilawin sa atin, kung tawagin. Sa Kapampangan po is kilayin po. Para may nakakitang atay, Opo, meron siya laman loob din, sir. May atay, may laman, may kababo. alin dyan yung pinakamasarap? Sisig, sir. Akala ko sasabihin ni ate lahat eh. First time ko makakatikim ng authentic na sisig ng Kapampangan. Ordering time! At
At nandito pala si Vin para i-assist tayo. Alin yung pipiliin mo? Sa akin, sir, cordon bleu and then lechon baka. Tsaka sino, Bakit yung tatlo? favorite ko po kasi yung chicken tsaka yung baka. Kaya pala, may bias na pala eh. Best seller po namin yung tocino. Dahil yan ang pinili mo, hindi yun ang pipiliin ko. Sisig, Pilayin, Nilaga, itong asado. Tsaka tocino na rin para meron tayong Vin's Choice Award. Then pagkakuha ng order slip, diretso na bill. Malamang, ito yung pipiliin ko araw-araw. Tinanong din naman kagad ako kung ano yung mode of payment. Kaya, busted! Yung pagkain mo, nakikita mo rin yung open kitchen nila dito eh. Na habang niluluto nila, talagang masisigurado mo yung quality. Parang sa mga Japanese din, yung mga sa Teppan ba yun? Teppan. Kaya naman, fact yung sinabi ni Erica na nakaka-entertain yung open kitchen. And in-expect ko nga kanina may magti-tiktok sa loob ng kitchen. At ang una nating titikman, sisig. Parang nagsisi ako sa pagpisil ko ng sili ah. Naparami yung pisil ko ng sili. Magkahalong sarap at pagsisisi. Ang kinakain ko yung sisig na to. Pagka naumpisa mo yung pagkain at yung sisig na to, hindi mo nagugusto yung patigil eh. And, tikman naman ang Level 2, nilagang baka. ito yung gusto ko sa nilaga eh. Saba. At meron yung patis. Sobrang lambot nung karne. Natutunaw sa bibig. Level 3, tocino. May pinagkaiba kaya to sa mga frozen tocino? Tinatrash talk ako ni Angel dahil daw paiba-iba ako ng sausawan. Pero yung sausawan itong tocino, perfect na perfect talaga itong suka. And down we go. First time in my whole life na makatikim ng patin. What? Patin tuloy. Yeah, boy. Ng authentic na tocino. Ang nakakain ko lang ay yung pre-pack na tocino ng frozen. Ba yung tama? At ang Level 4, kilayin. uy, nakikita niyo yung pusok-pusok na yan. Kung sa ating mga nasa Batangas at Laguna ang kilawin puro labanos. Ang atay dito, puro atay. Medyo kinakabahan ako dahil first time ko makakatikim nito. At parang nangingimay na nga yung dila ko dahil dami na nating natikman na pagkain ngayong araw. Pero itong kilayin, Sarap ng sarsa. Salang butas. Ito yung gusto mo talagang araw-arawin ng mga pagkain pero hindi pwede. Hindi dahil sa hindi masarap pero dahil nag-limit ka sa sarili mo. level 5, asado. Grabe. Kapag pumunta ka dito, di mo na kailangan umuwi ang maigi eh. Kasi halos lahat ng karne natutunaw sa bibig. Doon mo malalaman kung gaano talaga katagal pinirepair. Lahat ng meat, hindi basta-basta na proseso, ay talaga namang mapapaaraw-araw ka dito. Ito na yung rating natin sa asado. 4 stars. Tumaas na yung standard ko sa mga asado. Pilayin, sa paboritong dishes ko. 4.5 stars. Sa tocino. Ito, paborito ko to nung bata ako. Iba pala yung lasa ng authentic na tocino compared doon sa naka-pre-pack na tocino. So para dito, 5 stars. sa nilaga naman, syempre, Batanggenyo tayo. Mataas ang expectation at standard natin sa mga nilagang baka o bulalo. Nandito sa nilaga. 4.5 stars. Yung 0.5 na yun kasi ang 5 star ko talaga is yung bulalo ng lolo ko. Kapampangan na sisig. Para sa akin, debunk yung 1 star na yun. Dahil 5 stars. yung sisig na to sa akin. And yung lasa, nagko-complement talaga sa lahat. Lalo na kapag naglagay ka ng sili. Busin muna namin kung mga in-order namin sa Lunch Express. At para tunawin lahat ng yon, Thank you. For our dessert, chocolate di ba, Tirol? Na ngayon lang din ako makakatikim kasi from Pampanga pa to. at meron pang kasamang oraro ata to eh. Meron siyang nuts sa loob. Sarap. Kailan nakatikim ng hot chocolate na merong mga nuts. Parang may tatalo na sa paborito kong Americano. Chocolate na troll, 5 star. At inabot na nga tayo ng gabi sa pag-iimbestiga dito sa restaurant na to. Magkakaiba naman tayo ng preference at na-debunk natin yung mga 1-star review dito na hindi raw mga nice yung mga staff dito. Ang haba daw, ang tagal ng waiting time dito. At lalo na yung sa sisig, na-debunk din natin dahil sobrang sulit yung sisig dito. Na-review din natin yung CR, dapat may bidet. Huwag tayong matakot na mag-try ng mga bagong bagay. Kahit pa may mga 1-star review tayo nakikita, malay nyo, sa inyo 5-star review pala yung pupuntahan nyo o yung kakainan nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, mag-subscribe. Ilagay nyo rin sa baba kung ano yung pinaka-paborito nyo na dish na pinakita natin sa video na to. See you on the next video. Para akong ilang months pregnant. Super sarap. Oh, busog na busog eh.